Hello po! Welcome to Balikbayan Farm Diaries. Today marks our first year anniversary here in the Philippines. Happy anniversary! 1 year. 1 year na po kami dito sa Philippines and start na ba agad? Far away na agad sa ating mga questions. Yan, okay naman. Parang tamang desisyon naman. Yes. I think paulit-ulit lang po halos ang aming mga kasagutan. Consistent po yung sagot namin kasi yun po talaga yung totoo. Yun po yung totoo. So for my first question sa kanya, pero ako pa rin ang sasagot. As usual. What's one thing in the Philippines that you appreciate more now than before you left? What's one thing in the Philippines you appreciate more now than before you left? Ngayon pag tumatanda ka na, parang mas na-appreciate mo na yung nature. Yung mga, dati nung bata pa ako, nung umalis ako rito sa Sorsogon, hindi ko nga alam na yung Sorsogon pala napapalibutan ng malalaking bundok. Dahil alam nyo na, sa kahirapan, nagko-concentrate ka ng makahanap ng pagkain. Kaya yung mga bundok, hindi ko naman nalalaman na meron palang bundok. Dahil naghahanap ka ng makakain. Yeah. Nung unang pagdating ko pa lang dito sa Sorsogon, yun agad yung na-notice ko. Sabi ko, wow, kahit saan ako magpunta, may nakikita akong bundok. Para nga pong Colorado siya eh. Everywhere you go talaga may bundok. Ang ganda talaga dito as in. Tapos sabi ng asawa ko, yun nga, like he said, hindi nga daw niya alam na napapaligiran pala sila ng bundok. Kaya sobrang na-appreciate niya yung ganda ng Sorsogon. And yung, mga Dagat. Kasi nung lumalaki kami rito sa Sorsogon, syempre limited lang yung pera namin. Kasi nung itong Sorsogon, meron yata siyang 14 towns. Nung lumaki ako rito hanggang nakagraduate ako ng high school, parang napuntahan ko lang 4 o 5 town dahil hindi naman kami makapunta ng ibang town dahil wala naman kami pamasahe sa jeep. Kaya ngayon, halos napuntahan na namin lahat ng town dito sa Sorsogon. Yung isa na lang, yung Donsol, hindi pa ako nakakapunta ron. So yun ang next na pupuntahan namin. yeah, whale shark hunting. Butanding. Botanding. All right, next question. What's something you thought would be easy but turned out to be difficult? Dito sa Yeah. Sorsogon. Like in general, ano ba yung akala natin? Madali lang. Sige, okay, kaya natin yan. Pag umuwi tayo dito. Kasi may advice ko lang sa inyo. Kung kayo nagbabalak din mag-farming, kung may mabibili kayong lupa na develop na or medyo develop na, yun na lang yun ang bilhin nyo, wag yung parang yung magsisimula kayo sa zero. Dahil yung nangyari sa amin, nagsimula kami rito sa zero, napakahirap pala mag-develop ng farm na maraming gastos. Samantalang kung makabili ka ng property na may bahay na, yung develop na farm, mas maganda dahil parang less na problema na iisipin. Kaya kung papipiliin mo kung ngayon nabibili ng ganitong lupa na wala pa o sa develop na, imbibilin ko na ngayon yung develop na lupa kahit medyo may presyo siguro. Next question is, what's something you thought would be difficult but ended up being easier than expected? Kabaliktaran naman. Ano yun? Yung nung una pinoproblema namin siguro dahil alam mo na pag nasa US ka, sabi nila yung masyadong mainit sa Philippines. Pero ngayon, di naman, masaya nga ako pag masyadong mainit dahil pinapawisan ako eh. Kasi parang, syempre pag pinapawisan ka, parang nakakapababa ng timbang. Sauna talaga. Oo, talagang tagaktak yung pawis mo, kunting galaw mo, kahit di ka nga nag-exercise. Kaya parang maganda naman sa pakiramdam yung pinapawisan. Just drink lots of water. Diba? Alright. Parang fast talk ito. Fast talk with Boy, abunda. wifey. What do your friends in the US ask you most about life back in the Philippines? Ayun,
Siguro ang iba nagtatanong kung kailan kami babalik sa Amerika. Dahil ang iba naman nagsasabi, oh, bibigyan ko kayo ng 2 years. 2 or 3 years. 2-3 years, babalik kayo rito. Pero yung first year namin, parang okay naman. Parang para sa amin, parang good decision naman na bumalik kami sa Philippines. Dahil Yeah. unang-una napaganda yung health ko. Dati maraming maintenance. Ngayon wala Ngayon, okay na yung mga numbers. Kung babalik man po kami dyan, magbabakasyon lang po kami. oh, Alam nyo kasi syempre, may pamilya pa rin kami dyan eh. Imposible na hindi kami babalik dyan. bumabalik naman kami every year pero bakasyon lang. Right. Pag nandyan nga ako, parang nagmamadali ako bumalik dito dahil iniisip ko yung mga alaga ko. Dahil syempre, alam mo na kahit may caretaker ka, di mo naman alam kung sinusunod yung mga pinapayo mo. Kaya yung kahit nasa Amerika ako, yung puso ko nasa Philippines pa rin dahil syempre, mga alaga, iniisip ko. Alrighty. What's one thing your child loves most about living in the Philippines? Gusto niya rito kasi parang all year round, nakakapaglaro siya sa labas kahit mainit. Lagi siyang walang damit. Ayaw niya mag-t-shirt dahil sa init. Samantalang yung nasa Minnesota kami, ilang months lang siya nakakalaro sa labas tapos sa loob na ng bahay. Pag winter, naglalaro din naman kami sa labas. We try to enjoy yung snow. Pero we can't stay longer kasi talagang grabe talaga ang lamig sa Minnesota. Super. Super talaga. I don't know sa ibang states, pero pagdating sa Minnesota talaga, hindi ka makakatagal ng isang oras. Siyempre, alam niyo naman ang mga bata kapag naglaro sa labas, hindi naman pwedeng 15-30 minutes lang. Talagang gusto nila all-out laro, di ba? And I think ang namimiss niya rin dun ang nagugustuhan pala, ang nagugustuhan niya dito yung mga beach. Mahilig kasi kaming mag-beach. Lumaki siya na dinadala siya ng daddy niya sa mga dagat. And what's one thing your child misses about the US? Playground. Yeah, playground. Tsaka yung library. Tsaka Mall of America. Yep, at Applebee's. Kahit na kinokorek ko siya na Applebee's, sa kanya, no, Applebee's. Yun, namimiss niya yun. Tsaka yung mga kuya niya, kanyang mga brothers, namimiss niya, pati si ate. Alright, have your priorities changed since moving back? Before, ano ba yung priority mo nung nasa US ka? Ang priority ko nung una sa Amerika, mag-ipon ng pera. Na sa totoo lang na sa pag-iipon ng pera, napapabayaan ko yung health ko. Kaya yun din ang regret ko. Dahil nagkaloko-loko na yung mga kolesterol sa kain ng pizza at hotdog sa Costco. Samantala ngayon, maganda na mas gumanda yung health ko rito sa Philippines. Dahil yun nga na lagi yung pinapawisan at siguro yung mental mas nakaka-relax dito kaysa dun sa Amerika dahil nga sa lamig. May seasonal depression na nagaganap. Oo, kasi pag malamig halos wala kang magawa. Sa bahay ka lang, manonood ng TV, kakain ng pizza, matutulog. Sa umaga papasok ka na ng trabaho. What's your favorite part of your new daily routine? Kasi ang kagandahan ngayon sa buhay ko na wala na akong oras na sinusunod. Samantalang pag nung nasa Amerika ako, gigising ka dapat ng certain time dahil papasok ka sa trabaho. Samantalang dito kahit malate na yung gising mo, tapos pag gising mo, pupunta ka ng farm, na parang relax yung buhay mo na sa pang-araw-araw, parang hindi masyado nape-pressure. Hindi tulad sa Amerika. Yun nga lang, sa ngayon, buhay ko mas nabawasan yung pera ko kaysa dati. Pero okay lang naman yun, basta nag-i-enjoy sa buhay. At kung ang pinaka-goal ko lang talaga, mapahaba ko yung buhay ko para makapag-enjoy habang mas bata ako. At saka kahit naman nauubos ng pera mo, parang sabihin na natin na tinatanim mo siya somewhere else. Hindi naman yan parang ubos as in wala nang balik.
Kasi nga, di ba, nabanggit po namin na meron po kaming inaasikasong maliit na negosyo and share na ba natin? Siguro malapit na namin talagang i-share. Konti na lang. Hindi, pwede naman siya. Pwede naman i-share? Or mamaya siguro, end of this video, panoorin nyo po at i-reveal po namin kung ano po yung negosyo na yan. Okay, next. Fast talk ito. Pasto. Alam nyo po kung ba't ganon? Kasi malalabat na yung camera namin. Local food did you miss the most while living abroad? Burritos, tacos sa Chipotle. Yeah. Mahilig siya sa Mexican food. Ako din, namimiss ko rin yun actually. What's one thing you packed that you didn't need to bring? Rice cooker. Ang daming mga jacket, mga sweater na hindi naman kailangan dito. Nilagay sa balikbayan ba? Ngayon, nakatambak lang sa bahay. Hindi kasi dapat pupunta tayo sa malamig na lugar. Baguio. Char! Tagaytay. Joke lang. Okay. What's one thing you wish you had brought more of from the US? Mga tools sa pagkakarpentero. Dapat nagdala ako ng mas maraming tools. Dahil ginagamit ko rito pag gawa-gawa. Ako po, skincare. Yes. Kasi po, ever since nag-move kami dito sa Philippines, hindi na po ako nawala ng pimples. Meron na po akong skincare, nahiyang ako dyan, pero hindi ko naman siya mabaon dito dahil mahal na po siya pag lagi akong dyan ako mag-order. Anyway, last question na po ito. What's one lesson your first year back has taught you? Life is short. Life is short. Yeah, life is short. We need cash. Simplicity is really beauty. Yeah. Yeah. Ano lang, simpleng buhay. Hindi ko na, mas na-appreciate ko na yung mga gulay-gulay na lang na unang-una naka-experience din ako kumain ng mga karne. Pero ngayon yung mga talbos ng kamote, yung mga gulay na, yung mga simple lang, mas na-appreciate ko na dahil alam ko mabuti sa kalusugan ko. Tsaka mas accessible yung mga gulay rito kaysa yung nasa abroad kami. Dahil dito pipitasin mo na lang. Sa abroad, kung minsan pupunta ka sa groceries, wala pa yung gulay na bibilin mo. And hindi namin na-mention to kanina, yung akala natin mahirap pero madali pala. Yung tumira sa maliit lang na bahay, na kulang-kulang ang gamit. Yung pong bahay na tinitirhan namin ngayon, sobrang, kung ikukumpara po sa naging bahay po namin doon sa Amerika, maliit po talaga siya. Tapos, syempre po, alam naman po natin dyan sa Amerika, bawat bahay dyan, mayroon na talagang set na mga appliance, 'di ba? May mga magagandang refrigerator, may microwave oven, may convection, Induction oven. yes, yon. Tapos merong set ng washer and dryer. Pero dito po sa aming tinitirhan, as in wala yung mga yun. Wala yun. So isa-isa namin siyang binili. Tapos yung washing machine nga po namin, hand-me-down po, galing po kay Ate Joy. Ate Joy, hello. Yun, ganun lang. Parang kaya naman pala ulit na makasurvive at mabuhay talaga ng ganun lang yung mga gamit mo, simple lang. Basta meron ka lang talaga matutulugan na maayos. Tapos masaya kayo sa loob ng bahay, nagtatawanan, nagmamahalan. Yung pala talaga ang makikita mo talaga yung essence ng buhay. Hindi talaga siya naka-base sa ganda at gara ng bahay Ang dami mo. ng pera mo. That's true. Naiyak ako bigla, parang na-teary-eyed ako sa sinabi ko. Kasi maraming pera na hindi pa rin masaya. That's true. Kaya kami po dito sa farm, kahit po magpatayo kami ng bahay dito, kahit yung parang modern kubo style lang, maliit lang din po. Hindi po kami balak magpatayo ng second floor, third floor. Wala po kaming balak na ganun. Gusto lang po talaga namin, simple talagang buhay. Yeah. Simpleng buhay. Simpleng buhay ay kay ganda. Okay, fast talk with wifey. Coffee in the US or coffee in the Philippines? Barako. Minnesota winters or Philippines summers? Oh, for sure. Alam na. Yeah. Summers. Summer. Okay. Init, maganda. Target or the local palengke? Siyempre, local palengke. Ako both. I miss Target. Amazon Prime or same-day delivery on local apps? Amazon Prime. Yes, Amazon Prime pa rin.
four seasons or year-round tropical weather? Tropical weather. Driving in the US or driving in the Philippines? Driving in the US. Yes, definitely. US convenience or Philippine family life? Philippine family life siguro. Ako din. Pero namimiss ko talaga ang US convenience. We can't deny that. Yeah, yun lang. Kaya yun nga, may mga bagay na give up ka sa pagtitira sa Philippines. Pero dapat tanggapin mo na yun dahil hindi mo naman makukuha parehas. Are we staying for good? Definitely. Yay! So, ano na, reveal na ba natin ang ating business? Ano yun? Meron ka palang business, di ko alam. Meron po kaming business. Ang dami po naming naisip na gustong itayong maliit lang. Yung maliit lang po na business, kagaya po nung barbershop na banggit po namin, meron po kaming na-acquire na barbershop dito. And ito pong asawa ko, naghahanap-hanap din ng another business pa na pwedeng itayo. And so far, ang nanalo ay... Contestant number 2. Bilis wala lang. Hindi, ngayon po meron na kaming laundry business. And hopefully in the next a week or two, dalawa na yung laundry business namin. Yeah. Pero bakit yun ang napili natin? Nag-research ako, parang malaki ang potential ng laundry business. Kaya lang ano lang sa laundry business, medyo malaki ang puhunan. Kasi dito halos hindi naman lahat nakaka-afford ng ganung kalaking puhunan sa pagtatayo ng laundry business. Kaya parang may market pa siya. Dahil alam mo na, mga tao rito ngayon parang kahit sa probinsya parang tinatamad na rin maglaba. Lalo na pag tag-ulan dito sa amin, talagang halos wala ka na malakaran. Nakikita ko nung nag-observe ako last year na parang wala ka na malakaran pag Nakikita mo yung... tag-ulan. Pag nakikita po namin yung mga laundry shops, lahat puno. Oo. Yeah. Pero for the first few months, talagang gano'n naman ang business. Mahina pa dahil Magpapakilala ka. hindi ka pakilala ng community. Pero pagkatapos yun talagang may potential na malaki yung return. Dito po kasi sa Sorsogon, nagiging busy na rin ng mga tao, no? Busy na rin ng mga tao, and syempre kapag weekend, gusto rin nila yung makapagpahinga sila, family time and everything. Kaya yung pagpapalaba, ayan, nagiging booming business po talaga dito. Tas tama nga po siya. Meron po kasing season dito sa Sorsogon na talagang panay po ang ulan. Maaraw sa umaga. Ganun po yung nangyayari, nalala ko. Maaraw po sa umaga, tas biglang towards the end of the day, biglang ulan ng ulan ng ulan. So, ganun po. Hindi po sila nakakapagpatuyo ng kanilang laundry. Yeah, kahit mga yung kaibigan ko nga, nagta-tricycle driver pero nagpapalaba rin siya dahil siguro na naiba na talaga yung takbo Lifestyle. ng lifestyle ng tao. That's true. Talagang progressive na rin, progressive na rin dito. Meron kasi dito mga nagto-two jobs na rin, para makasurvive. Tapos po yung location naman po namin, maganda naman po yung location namin. Prime naman. So, hoping po talaga na Kumita. kumita at i-bless din po ni Lord yung aming mga businesses. Dahil malaking puhunan. Opo. Ang ROI noon, 2 to 3 years yung ROI. Yeah. Pero alam mo yung minsan kasi pag may feeling ka talaga di ba? Meron kang na feeling mo talaga okay dito, alam mo yun. Parang may nudge naman si Lord na i-push mo na yan, go na yan. Kasi karamihan din, ako may mga business opportunity rin na parang nakakalampas dahil parang pag natatakot ka magbitaw ng pera. Pero kailangan mo talaga yung parang maging ballsy ka na magpakawala ka ng pera dahil talagang kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung magandang investment. Yeah. Kaya kailangan itanim yung talent. Tingnan mo yung talent, yung sa parable of the talent, wala siyang ginawa dun sa talent ng kaisa-isa na lang na binigay sa kanya. Nagalit tuloy si Lord. So, yan. Palaguin lang natin yung meron tayo, di ba? Yeah. Tsaka ako naman, hindi naman ako natatakot na mag-fail dahil dati naman ako walang pera. Nagkapera ng konti. Kaya
talagang nagtitake ako ng risk. Tsaka 'di ba parang yung ano, parang yung buhangin, the more you hold on to it, 'di ba parang anong tawag dun? Kakawala. Oo, lalo siyang mas kumakawala. And yun nga, parang ano rin kasi yun eh, yung pag masyado mong hinahawakan nga yung pera mo, parang the more din na parang yung fear mo mas mataas, 'di ba? Mas mataas lang yung fear mo eh, na sometimes you really have to let go of something and let God move for you. Tsaka, ang naano ko talaga sa pagbi-business, na mahirap lang mag-business kung inutang mo yung puhunan mo. Pero kung nanggaling sa'yo sa savings mo yung puhunan mo, hindi mahirap kasi talagang it's a matter of time na kikita yan. Kaya lang nga lang, pag inutang mo, parang nape-pressure ka na bumalik ka agad dahil may mga interest kang babayaran. Pero kung sa'yo talaga yung pera, parang mahaba yung lubid mo na hindi ka nape-pressure na kumita ka agad. Kailangan. Oo. So, instead of always saying, what if we fail? What if we fail? Lagi na lang ganun lagi kasi yung initial reaction natin. Whenever we are making such big decisions, baka mag-fail. Kasi ano lang yun eh, yung brain kasi natin, yun ang kanyang trabaho to keep us safe. But sometimes we have to trick our brain. Kasi ano lang yan, fear of the unknown. So, we have to exercise our faith. Wala na po kaming budget. Magpapaalam na kami. We have to exercise our faith. Yun lang po. Magkikita po tayo sa susunod. Maraming pong salamat sa panonood. Yay! Thank you! Bye-bye! Wala nang battery.